Kailangan operahan sa balikat at paa ang isang street sweeper matapos siyang makaladkad ng dumaang delivery truck. Nahuli kami yan at tinutukan ni Darlene Kai. Nagwawalis ang street sweeper na si Cora sa Valenzuela noong Martes nang dumaan ang isang delivery truck at bigla na lang siyang nakaladkad. Sa bilis at layo ng pagkakakaladkad ay humampas si Cora sa katabing poste at napunta sa kalsada. Hindi kita sa video pero sumabit pala ang truck sa isang kable na siyang humila kay Cora na isa pa namang senior citizen. Ang videong ito ay binahagi ni Mayor Wes Gatchalian sa kanyang social media page mula sa post ni Koizky Spotted PH. Agad isinugod sa ospital si Cora na sugatan dahil sa insidente. Kinailangan siyang operahan sa balikat at naghihintay din ng operasyon sa paa. Agad namang naglunsad ng investigasyon ng LGU. We're waiting for the full investigation kung paano po napulupot sa katawan po ng victim yung wire na ho yun at paano rin po na hook up sa bumper ng JNT without human intervention. Ang sabi ng driver, dumaan lang ho siya tapos parang nasabit at nahila. Pero ang malinaw ayon sa lokal na pamahalaan, For me, it's negligence din ho ang pag-iwan ng mga wires na nakakalat lang ba, nakasabit o nakakalat po, no? Bawal ho yan sa Valenzuela actually po, no? This is also the reason why, Darlene, in Valenzuela we have an ordinance actually charging charging maintenance cost per pole, no, sa mga utilities companies natin because we want them to be responsible. kanina ipinatawag ng LGU ang mga kinatawan ng JNT at Meralco. Aakuin daw ng delivery company ang anumang responsibilidad sa insidente. Bukas din daw nakatakda silang magbigay ng paunang 200,000 piso sa pamilya ni Cora para sa kanyang medical expenses. JT Express of course is saying na this is an accident talaga, no? Kasi yung the driver that was driving the truck is an experienced driver in that area, no? In Marulas. And kabisado niya naman po yung kalye na yun and hindi niya rin alam paano po yung alambre nag-hook sa likod ng bumper ng truck. What we found out is, number one, the pole is owned by Meralco. But the cable, which they even brought a sample, talagang Darlene, medyo makapal yung cable, talagang matigas, solid yung cable nito. Their statement kanina during the meeting is they don't own the cable. Kaya bahagi ng investigasyon ng mga otoridad ay kung aling utility company ang may-ari ng sumabit na kawad. Bukod sa tulong medikal at pinansyal, nangako rin ng LGU ng legal assistance sa street sweeper. Patuloy daw mag-iikot sa syudad ang mga tauhan ng Valenzuela LGU para siguruhin na wala nang nakalaylay na kable para hindi na maulit itong insidente. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.